Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Kolorong na bus na patungong Tacloban nahuli ng LTFRB sa Araneta Bus Terminal. Mga airline company inabisuhan na ng NAIA Terminal 3 na magdagdag ng mga tauhan sa mga check-in counters upang maiwasan ang mga aberya. MMDA pinag-iisipang itaon sa holiday season ang pagsasagawa ng Metro Manila Shake Drill. MRT, may bago ng maintenance provider. COMELEC Chairman Andres Bautista naniniwalang hindi natural born at kulang sa residency requirement si Senator Grace Poe. Chinese kidnap victim na rescue ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Sorsogon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-24 sa buwan ng Desyembre taong 2015. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo, gayon din sa ating live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bagong balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Tarlac at Quezon City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at kotse sa bahagi ng Quezon Avenue sa panulukan ng West Avenue sa Quezon City, pasado alas 3 ng madaling araw. Sa inisyal na investigasyon ng MMDA Traffic Sector, galing sa isang party ang biktima at papauwi na sana nang mangyari ang aksidente. Sumalpok ito sa kasalubong na Toyota Vios habang papakaliwa sa West Avenue. Ayon naman sa driver ng kotse, dumiretso pa ang motorcycle rider kahit na nakastop ang traffic light. Hindi niya ito agad napansin at dire-diretso rin ang kanyang takbo kaya hindi na niya ito naiwasan. Nagtamo ng galo sa magkabilang tuhod at pamamaga ng balikat ang motorcycle rider na si Juan Paulo Enriquez, 26 anyos na nakatira sa Don Primitivo Extension sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugat ng biktima at isinugod sa East Avenue Medical Center. Samantala, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na bumangga sa likuran ng truck sa Barangay Panampunan, Tarlac City, pasado alas 10 kagabi. Kinilala ang biktima na si Randy Niebres, 35 taong gulang, residente ng Barangay Santa Cruz, Tarlac. Nagtamo ng mga sugat si Niebres sa kaliwang kamay na binigyan ng pangunang lunas ng grupo at saka inihatid sa Ramos General Hospital. Kasama Tarlac News and Rescue Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bagong balita! Nahuli ng mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang isang kolorum na bus sa Araneta Bus Terminal na babiyahe sana patungong Tacloban. Samantala marami pa rin ang stranded na pasahero patungong Bicol dahil sa kakulangan ng bus. Mula sa Araneta Bus Terminal, itong balita ni Joan Nano live. Joan? Magandang gabi sa iyo, Attorney Reg. Na-impound na nga ng Land Transportation Office o LTO itong kolorum na bus na nahuli ng LTFRB kaninang umaga dito sa Araneta Bus Terminal.
Pasado alas 8 ng umaga nang muling magsagawa ng inspeksyon dito sa terminal ang mga tauhan ng LTFRB kasama ang LTO kung saan isang bus ng Mega Bus Line ang napag-alamang kolorum na 2013 pa expired ang rehistro. Bibiyahe sana ito patungong Tacloban. Wala ring special permit na isinumite sa LTFRB ang bus na orihinal na bumabiyahe sa Market sa Dafor, Taguig City. So checking the records, nakita natin na kolorum. No? Kolorum. Since kolorum, delikado, walang mga insurance yung pasahero, malayo biyahe, magpapasko, ayaw namin pabilhin to. Sa kalagitnaan ng inspeksyon ng LTFRB ay ayaw nang umestart ng bus. Ayon sa driver ng bus, kagabi pa lamang ay nalaman ng sira ang clutch, ngunit agad naman itong naayos. Lagi naman namin binibiyaya, wala namang sira. Kagabi lang kaya pinagawa ko na. So alangan yung biyahe namin ng sira, layo ng biyahe. Yung kaya ang kondisyon yung bus. Bukod sa may diferensyang makina, hindi rin maayos ang mga upuan at seatbelt ng bus. Inamin rin ng driver na kulang siya sa tulog. Dismayado naman ang mga pasahero ng bus sa nangyari. Pasensya na kayo, mas mabuti na yun, safe tayo. Malaking abala rin anila ang idinulot nito sa kanila, lalo't madaling araw pa lamang ay nakapila na sila at marami nga sa mga ito ay noong nakaraang linggo pa nagpa-reserve ng ticket. Hindi dapat nila ipinalabas ito kasi expire yung prangkisa, wala siyang tsaka kolor, tsaka may sira din, dapat yung kumpleto sa papel tsaka okay condition sa makina. Dati papunta ako ng Manila, ito na sakyan ko, palpak, sira. 3 araw rin yun, dapat 2 araw yung biyahe ko. Kaya 3, nakabangga pa, naubusan ng gas, nasira. Pasado alas 12 na ng tanghali kanina nang mailipat sa maayos na bus unit ang mga naantalang pasahero. Samantala, Attorney Reg, sa kasalukuyan nga ay meron pa ring mangilan-ngilan sa ating mga kababayan ang hindi pa rin makakabiyahe patungo sa kanilang mga probinsya. At kung makikita mo nga ngayon sa aking likuran, medyo ilan-ilan na lamang yung hindi pa rin nakakaalis o nakakabiyahe o nakakasakay ng kanilang mga bus. Pero kaninang tanghali o simula kaninang umaga nga, Attorney Reg, ay talagang napakaraming tao dito sa terminal. At sa pag-iikot nga natin sa loob, dun sa may mga ticket outlets, ay meron pa rin tayong mga kababayan na nakapila at bumibili nga ng ticket. Pero meron ding mga ticket booths na talagang sarado na at fully book na yung kanilang mga biyahe. Pero sa kabila nga na fully book na yung ilang mga biyahe ay meron pa rin tayong mangilan-ngilan na mga kababayan na nagtitiyaga pa rin nagiintay sa loob at umaasa na sila pa rin ay makakabiyahe hanggang mamaya kung sila ay magiging mga chance passenger. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Joan Nano, nagulat ng live mula sa Araneta Bus Terminal sa Quezon City. Samantala, ipinahayag ng airport authorities na mas marami ang mga pasaherong dumadagsa ngayong long holiday break sa NAIA Terminal 3 kumpara sa mga nakaraang taon. Bunsod nito ay inabisuhan na ng airport authorities ang mga airline companies na magdagdag ng tauhan sa mga check-in counter upang hindi magkaaberya. Mula NAIA Terminal 3, ito ang balita ni Darlene Basingan live. Darlene, go ahead. Yes, Attorney Reg, patuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 ngayong araw. At ayon nga sa mga airport authorities, inaasahan nila na magpapatuloy ito hanggang ngayong weekend. Ayon kay NAIA Terminal 3 Manager Octavio Lina, posibleng hanggang linggo pa ang bulto ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya upang doon na salubungin ang pagpapalit ng taon. Ang tingin ko dito, ito Sabado-Linggo lang naman. Kasi Monday kasi may pasok pa rin. So malamang yan, hindi na magbabalikan yan. Kasi baka ituloy na rin yung bakasyon na yan hanggang after New Year na. Samantala, ayon sa pagtataya ng NAIA, inaasahan na mas marami ang mga babiyahe ngayong holiday season kumpara noong nakaraang taon.
Noong Disyembre 2014, umabot sa 48 hanggang 50,000 kada araw ang bilang ng traffic flow sa NAIA Terminal 3. Ngunit sa ngayon ay umaabot na sa hanggang mahigit 53,000 ang pasahero sa Terminal 3 kada araw. Tiniyak naman ni MIA as spokesperson David De Castro na bagamat mas mataas ang bilang ng mga pasahero ngayong December 2015, moderate pa rin ang passenger traffic flow sa NAIA Terminal 3. Katunayan ay nagdagdag na ang mga airline companies ng mga tauhan sa kanilang mga check-in counter upang hindi na maulit ang nangyari noong isang taon kung saan nagkaroon ng maraming aberya sa loob ng terminal. And so far so good. Nadagdagan nila yung tao nila if needed para mas efficient yung processing ng passengers. Dinagdagan naman nila. We also requested that they open their check-in counters at an earlier time just to be able to accommodate our passengers na yung mga maaga sa terminals at nagawa din naman nila yon. Yung delay, meron pa rin tayo compared. Pero yung nangyaring insidente last year, sa check-in counter kasi yung pagpaprocess ng mga papel, yung mga pagpaprocess ng mga pasahero sa counter, no? So ngayon kasi in-anticipate na namin yung mga ganun magiging problema. So we coordinated with the airline para mag-fully man sila ng mga tao nila lahat ng counters. So para kumpleto naman sila ng tao sa counter. Ilan naman sa mga pasahero ang dumating na ng mas maaga o mahigit 4 na oras bago ang kanilang scheduled flight upang makaiwas na rin sa tindi ng traffic at masigurong maayos silang makakabiyahe. Wala naman po akong ginagawa para dito na lang po antayin yung para hindi mas maganda yung umaga para hindi siya maiwasan yung madili. Paulit-ulit namang pinapayuhan ng mga airport authority ang mga pasahero na sumunod sa mga patakaran upang makaiwas sa abala. At muli ring pinayuhan ang mga pasahero na huwag magdala ng mga pinagbabawal na gamit tulad ng mga patalim at iba pa upang maiwasan ang aberya sa biyahe. Balik sa inyo dyan, Attorney Reg. Maraming salamat, Darlene Basinga, nagulat ng live mula sa NAIA Terminal 3. Samantala, maghapong naging maluwag ang sitwasyon ng mga toll plaza sa South Luzon Expressway o SLEX ngayong araw. Mula sa Santa Rosa, Laguna, itong balita ni Sherwin Kulubong live. Sherwin. Yes, sa Tony Red, simula kanina ang alas 6 ng umaga hanggang sa oras na ito ay maluwag ang mga toll plaza mula Alabang hanggang Calamba, northbound at southbound ng South Luzon Expressway. Ayon sa pamunuan ng SLEX, kagabi pa dumagsa ang mga bumiyahe patungo sa iba't ibang probinsya. Nakatulong rin umano ang hindi pagsasabay sa oras at araw ng pagbiyahe ng mga motorista kung kaya't walang naging masyadong problema sa traffic sa mga toll plaza. Ayon sa traffic control ng SLEX, 17 sasakyan pa rin ang naitala nilang nasiraan sa expressway sa kabila ng paulit-ulit nilang paalala na biyaking nasa kondisyon ang mga sasakyan bago bumiyahe. Samantala, Tony Reg, magandang balita naman para sa mga motoristang dadaan sa Skyway at SLEX. Ayon sa SLEX at Skyway Management, hindi ito sisingil ng toll ngayong araw, December 24, simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. Gayun din sa December 31, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng January 1, 2016. Para sa anumang katanungan o kinakailangang assistance, maaaring tumawag sa mga numero ng Skyway System Hotline 776-7777, SLEX Hotline 0917, our SLEX o 687-7539 at Star Emergency Hotline 0908-865-STAR o 7827. At yan muna ang ating latest mula rito sa Santa Rosa. Balik sa iyo, Atty. Red. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, nag-uulat ng live mula sa Santa Rosa, Laguna. Nagdagdag ng CCTV camera ang pamunuan ng Mabalacat Bus Terminal sa Pampanga upang mabantayan ang seguridad ng dami ng mga pasaherong babiyahe ngayon para sa holiday break. Samantala, pahirapan na ang pagsakay ng mga pasahero sa terminal dahil sa kakulangan ng mga bus na dumadaan dito. Ito ang balita ni Victor Cosare. Nakaalerto ang pamunuan ng Mabalacat Bus Terminal sa Pampanga sa pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong weekend. Ayon kay Elmer Lopez, ang Chief Marshal ng Public Safety and Quality Control Department ng terminal, nagdagdag sila ng closed-circuit television o CCTV camera sa bawat sulok ng terminal. Mula sa 20 CCTV ay ginawa na itong 26 na CCTV. Standard kasi is 18.
So ginawa naming 26 dahil may mga anggulo kasi na kailangang sigurado kami. Ito ay upang mabantayan ang kaligtasan ng kanilang pasahero laban sa mga masasamang loob na posibleng magsamantala sa sitwasyon. Namomonitor rin nila ang lahat ng mga bus na papasok sa terminal. Mula naman sa regular na 20 marshals na nag-iikot sa buong terminal, ay ginawa itong 50 marshals upang mas mabantayan ang mga pasahero. Bukod pa rito ang mga marshal na hindi naka-uniform upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga taong magsasamantala. May mga nakadetail ng mga tao dyan. Hindi man sila naka-uniform, nandyan sila. In case na madidikitan kaagad nila yung problema. Ang Mabalacat Bus Terminal ang stopover ng mga bumibiyahe papuntang Maynila at mga lalawigan sa Northern Luzon. Samantala, ayon sa pamunuan ng Mabalacat Bus Terminal, inaasahang mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi darating ang bulto ng mga pasaherong bibiyahe. Karamihan sa mga ito ay patungo sa mga probinsya sa norte. Ang ilan sa pasahero ay mahigit 5 oras nang naghihintay upang makasakay ng bus. 5 oras na kami dito. Kanina pa kami alas 8. Puro puno yung sasakyan. Ayon sa ilang pasahero na aming nakausap, walang problema sa kanila kahit nakatayo basta't makasakay na lang. Sinabi naman ng pamunuan ng terminal, kumausap na sila ng mga magpaparenta ng van bilang augmentation. Van, taxi. Basta yung kanyang meron silang franchise na taxi. At saka yung meron silang yung insurance coverage na PAME. Nasa 50 pasahero lamang ang capacity ng isang bus na dumadaan sa terminal, ngunit minsan ay umaabot ito sa 60. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng Dauma Balacat Terminal na meron silang 24-hour operation ngayon upang ma-accommodate ang kanilang mga pasahero. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA PhilAm, ito ang balita ni Monoxon Live. Mon? Magandang hapon, Monica. Silipin natin ang sitwasyon ng traffic. Bagamat holiday ngayon, merong ilang mga lugar sa EDSA ang medyo mabagal ang flow ng traffic. Pero dito sa may EDSA PhilAm, maluwag naman at maayos ang flow ng mga sasakyan. Kung nakikita nyo ngayon, itong area na ito ng EDSA PhilAm pa southbound lane yan, wala tayong masyadong makikitang problema dahil holiday ngayon at ang number coding ay hindi rin naman ipinapatupad. Pero bagamat gayon ay makakita tayo ng maayos na daloy ng mga sasakyan sa buong kahabaan ng EDSA. Pero gaya na sinabi ko kanina, merong ilang mga lugar sa EDSA ang medyo mabagal pa rin ang flow ng traffic. Ito yung area ng Muñoz na kung saan ay itinuturing yan na choke point din sa buong haba ng EDSA. Ang nagiging sagabal po dyan yung northbound at southbound lane ng EDSA Muñoz. Ito pong ating intersection na binuksan ng MMD at ng HPG. Medyo nakakaroon po ng delay sa daloy ng mga sakyan pero hindi naman po yan maging matagal dahil pag after naman po dyan na makalagpas kayo sa intersection ng Muñoz, northbound at southbound magiging maayos po at tuloy-tuloy ang inyong mga pagbiyahe. Dito naman sa may area going po ng Cubao, isa pa yan na medyo may problema po tayo sa daloy ng mga sasakyan. Itong mga area malapit po sa mga bus terminal, partikular itong EDSA Cubao, itong northbound at southbound din. Medyo maaabala po tayo sa pagdaan natin dyan pero hindi po masyadong magiging problema dahil makalagpas naman po dyan, partikular itong Cubao Farmers, maluwag na po yan tuloy-tuloy hanggang sa may area ng Santolan, dyan sa may Annapolis, tuloy-tuloy sa may Ortigas. At ito pong area naman going po ng Mandaluyong, lalo na itong crossing na lagi pong traffic. Sa ngayon ay medyo maluwag po ang southbound lane ng crossing. Maging itong Pioneer at dyan sa may Orense maluwag din. At hanggang dyan po sa may area ng Buendia at ng Ayala sa may Makati. Sa mga babalik po ng Quezon City na manggagaling naman sa Pasay, itong area ng TAP, medyo may kaunting delay. Pero after po dyan, ang Malibay going po ng Magallanes maluwag. Hanggang sa may area po ng Ayala at Buendia, wala rin masyado magiging problema. At dyan po sa may area ng Orense na kung saan maluwag din naman sa oras na ito, maging dyan sa may Pioneer Mandaluyong at dyan sa may area ng Shaw sa may crossing. Ito naman pong lugar going po ng Ortigas, itong mall hours kasi ay hanggang mga bandang alas 8 lamang, kaya asahan natin na after po niyan, magiging maluwag din po ang mga lugar malapit sa mga malls, maging dyan sa may area ng Ortigas. Itong area ng White Plains going po ng Cubao, wala po maging problema maliban na lamang sa nabanggit ko kanina ng mga bus terminals malapit po sa EDSA. At after po niyan, maluwag naman po hanggang dito sa may area ng Trinoma. Subalit may kaunting delay pagdating naman po dyan sa may area ng Muñoz. Paalala rin naman po
Sa mga commuters po ng MRT at LRT, meron po tayong holiday schedule para po ngayong Disyembre. Unahin natin itong MRT Line 3. Magiging regular pa naman po ang schedule dahil mula po ngayong araw ay hanggang alas 10:30 po ng gabi bago magsara itong bago matapos itong last trip po ng MRT 3. Doon naman po sa LRT o yung LRT Line 1, mula po Baclaran hanggang Roosevelt, ngayon pong araw na ito, yung northbound po, ay hanggang 7:30 lamang po ng gabi. Mula po dun sa dating alas 9, ngayon po ang last trip ay hanggang 7:30 lamang. Doon naman po sa Roosevelt hanggang Baclaran na biyahe o pa southbound, hanggang alas 8 lamang po ng gabi, mula po dun sa dating 9:30. Doon naman po sa LRT Line 2, westbound, Santolan hanggang Recto, ang last trip po ngayon ay hanggang alas 8 lamang ng gabi. Mula po dun sa dating 9:30. At yung eastbound din naman, mula po dyan sa may Maynila, sa may Recto hanggang Santolan, ang last trip po ay hanggang 8:30 lamang. So doon po sa mga namimili pa hanggang ngayon, dyan sa may area ng Divisoria, tandaan po natin na ang LRT Line 2 na biyahe pong Santolan-Pasig ay hanggang 8:30 lamang po ng gabi ngayong araw na ito. So paalala po sa ating mga kababayan, ang number coding po ay suspendido mula po ngayon hanggang pong araw ng linggo na po yan. Dahil pag weekends ay wala naman po tayong number coding na ipinapatupad ang MMDA. Yan ang ating traffic update. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Monokson Live na nag-uulat mula sa EDSA PhilAm. Samantala, alamin din natin ang sitwasyon ngayon sa North Luzon Expressway o NLEX. Mula kay Nestor Torres, live. Nestor? Yes, Monica, magandang gabi. Sa ngayon nga ay maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway, partikular dito sa Balintawak Toll Plaza. Sa pagtaya ng pamunuan ng North Luzon Expressway, mamayang gabi nga ay mararanasan ang pagsikip ng daloy ng trapiko. Alas 6 kagabi nang mag-umpisa ang bumigat ang trapiko na sa bahagi ng Balintawak Toll Plaza northbound, umabot ng hanggang 500 metro ang haba ng pila hanggang alas 10 ng gabi. Bandang alas 7 naman ng umaga kanina nang muling maramdaman ang pagsisikip ng trapiko sa bahagi naman ng Dao Toll Plaza. Tumagal ng 2 oras ang mahabang pila ng mga sasakyang patungo sa norte. Upang mapabilis ang pagbabayad ng mga motorista, ipinatutupad ng NLEX Management ang portable boot collection system, partikular na sa mga main entry plaza sa Bukawi at Balintawak southbound. Sakaling bumigat ang trapiko, bukas ang lahat ng mga spare lane sa mga toll plaza. Samantala, wala namang naitalang major accident sa buong maghapon dito sa NLEX, maliban na lang sa mga nasisiraan na sasakyan. Sakali namang masiraan o magkaroon ng aberya, maaaring tumawag sa NLEX hotline na 02-35,000 upang magkaroon ng assistant ang NLEX. At yung mula ating latest live mula dito sa NLEX Balintawak. Balik sa'yo. Maraming salamat, Nestor Torres, live na nag-uulat mula sa NLEX. Maaari ng daanan ng light vehicles ang bahagi ng MacArthur Highway sa Kalumpit, Bulacan matapos humupa ang baha sa lugar. Ito ang balita ni Nestor Torres. Bukas na ang MacArthur Highway sa Barangay Corazon, Kalumpit, Bulacan para sa light vehicles o maliliit na sasakyan. Ito ay matapos humupa na ang baha na dulot ng Bagyong Nona matapos ang 5 araw. Tanging mga motorsiklo, tricycle, kotse at pampasaherong jeep lamang ang pinapayagang dumaan sa kalsada. Ito ay dahil halos nasa kalahating kilometro pa ng kalsada ang under construction ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang mga heavy vehicles gaya ng truck at mga bus ay pinapayuhan na lamang dumaan sa San Simon Exit kung papunta sa Apalit, Pampanga galing ng Bulacan. Asahan naman ang matinding traffic sa lugar dahil sa ongoing constructions. Ilang residente naman ang inirereklamo ang nasabing construction. Siyempre mahirap po. Pati gastos malaki. Katulad ko, buhat malolos hanggang Apalit, 19 lang ang bayad ko dahil senior ako. Kamukha ngayon, magkano na ibabayad ko? Sang 8, sang 15 ngayon. Niwa mo ito ng benching ko. Sana maayos na itong karsada para dire-diretso na. Hindi maganda pasada. Dati maganda ng malolos, Apalit. Putol nga, hindi nahirapan yung mga tao, naperwisyo. Kanina nga binuksan, ayan yung maliliit. Pinatutuloy yung maliliit na sasakyan, ng magagang, ng kotse, tricycle, motor, yung mga single. Samantala, nananatili pa rin lubog sa baha ang 6 na barangay sa Kalumpit.
Ang mga ito ang Barangay Sapang Bayan, San Jose, San Miguel, Calison, Santa Lucia at Mayto. Habang 6 na barangay naman sa Hagonoy, Bulacan ang lubog pa rin sa baha. Ito ay ang Carillo, San Agustin, San Juan, San Isidro, Palapat at Abulalas. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Mariin namang ipinagbabawal ng Zamboanga City Police ang pagpapaputok ng baril sa pagpapalit ng taon. Nagpaalala rin ng pulisya sa mga residente na mahigpit na pinag-iiral ang firecracker ban sa syudad. Ito ang balita ni Dante Amento. Muling nagpaalala ang Zamboanga City Police sa umiiral na firecracker ban sa syudad. Nakasaad ito sa City Ordinance No. 431 at ang sinumang mahuhuling nagpaputok ng firecrackers ay may kaukulang parusa. Malaking tulong din ito kung hindi gagamit ng firecrackers sa pagsalubong sa pagpapalit ng taon upang hindi makaabala sa ongoing military operation sa mga isla, lalo na't may mga pagbabanta na natatanggap ang city government mula sa mga terorista. Also, there is an ongoing military operation sa mga isla natin. And we'd like also to thank the Sangguniang for passing this city ordinance that really is a big help sa PNP and to the military. At least alam natin kung tunay na ba yung attack na to o pyrotechnic o firecracker lang siya. Kabilang ang lungsod sa 19 na mga lugar sa bansa na isinailalim sa Alert Level 3 o High Terrorism Alert Warning ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pursuit operations ng AFP laban sa Abu Sayyaf sa karatig probinsya ng Basilan at Sulu. Samantala, nagpapaalala rin ang Zamboanga Police sa kanilang mga tauhan na huwag magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon at ang sinumang mahuli ay matatanggal sa serbisyo at papatawan ng kaukulang kaso. Sa ngayon ay nakatape na ang mga baril ng mga pulis sa buong bansa. We will continue to monitor it until we remove the tapes by January. And whoever will be caught with firearms that is illegal, masyado na pong mataas yung penalty ngayon sa bagong batas natin sa baril. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News Worldwide. Pinag-iisipang itaon sa holiday season ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga susunod na Metro Manila Shake Drill. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ipinahayag ni MMDA Officer in Charge Attorney Emerson Carlos na mahalagang alam ng bawat mamamayan ang mga dapat gawing hakbang kapag tumama ang isang 7.2 magnitude na lindol, lalo na't walang tiyak na panahon kung kailan ito mangyayari. So, ang kailangan gusto naming maturo talaga is go down to the lowest level na at home sa bahay ninyo meron kayong sariling evacuation plan. Ready yung mga go bags ninyo. Alam nyo kung paano yung communication networking ninyo. Alam nyo yung gagawin nyo down to the household level. Ganito rin ang ipinunto ni Titon Mitra, ang United Nations Development Program Country Director. Essentially, this is inspiration in itself. The role of the contingency plan is to save lives and to enable recovery swiftly. Kaya naman kahit ang pagsasagawa ng Metro Manila Shake Drill, pinag-iisipan na rin ng MMDA na itaon sa holiday season upang masimulate rin ang gagawing pagresponde sa ganitong mga panahon. Hanap tayo ba sa situation? For example, sabi nga ni Director Solidum, hindi naman tayo makapilong kaya baka Pasko mangyari. Let's say, mangyari ng Christmas season na matraffic ang mga road networks. Anong gagawin natin? Kamakailan, inilunsad na rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang Oplan Metro Yacal Plus o ang Metro Manila Earthquake Contingency Plan. Sa Oplan Metro Manila Yacal Plus, inaasahan ang pagresponde ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kapag tumama ang isang malakas na lindol sa Metro Manila. Dagdag pa rito, makabubuo rin ng koordinasyon at kapasidad para sa mas mabilis na relief at rescue operations, katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa Greater Metro Manila areas o ang mga kalapit na lalawigan sa Region 3 tulad ng Laguna, Cavite at Rizal na tinatahak din ng West Valley Fault. Lalo na't may mga naninirahan sa mga nabanggit na probinsya na sa Maynila na mamasukan at lumuluwas araw-araw.
Kaya naman namigay na rin ng hazard maps sa mga LGU na ito. Now, Oplan Metro Yacal Plus incorporates the national agencies, the national level. So may protocol na ngayon na kasama ang NDRRMC, hindi lang MMDRRMC level. Kung ano ang response ng national government. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Senador Escudero umapila sa pamahalaan at CPP-NPA na palawigin ang tigil putukan hanggang May 2016 elections. MRT, may bago ng maintenance provider. K-12 teachers sasailalim sa pagsasanay hanggang sa 2018. Chinese kidnap victim na rescue ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Sorsogon. Nagbabalik ang ito ang balita. Umaapela si Senador Chis Escudero sa pamahalaan at CPP-NPA na kung maaari ay palawigin ang tigil putukan hanggang May 2016 elections. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nagsimula kahapon December 23, 2015, alas 12:01 ng madaling araw ang 12-day suspension of military operations o SOMO na inaprubahan ni Pangulong Benigno Aquino III. Tatagal ito hanggang January 3, 2016 ng alas 11:59 ng gabi. Una na ring nagdeklara ng ceasefire ang Communist Party of the Philippines sa kaparehong panahon. Ngunit hiling ni Senator Chis Escudero palawigin pa hanggang sa Mayo o hanggang sa halalan ang tigil putukan. Nais ko'y panawagan din at ipanukala sa pamahalaan at saka sa CPP, NPA, NDF na yung ceasefire na pinapairal nila sa ngayon hanggang sa New Year, sana at baka pwede naman mapag-usapan nila na panatilihin na yan hanggang sa darating na eleksyon. Umaasa rin si Escudero na ang idineklarang tigil putukan ay magsisilbing panimulang hakbang sa muling pagpapatuloy ng naudlot na usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at CPP-NPA, NDF. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Isa si COMELEC Chairman Andres Bautista sa mga bumoto kontra sa pagkansela sa Certificate of Candidacy ni Senator Grace Poe. Ngunit naniniwala itong hindi natural-born Filipino citizen at kulang din sa 10-year residency requirement si Senator Poe. Ito ang balita ni Victor Cosare. Isa sa tumutol sa pagkansela sa Certificate of Candidacy sa pagkapangulo ni Senator Grace Poe ay ang chairman ng Commission on Elections. Sa kabila nito, naniniwala si COMELEC Chairman Andres Bautista na hindi natural-born Filipino citizen at hindi nasapatan ni Poe ang 10-year residency requirement ng isang kwalipikadong tumakbong pangulo ng bansa. Sa kanyang concurring at dissenting opinion, sinabi ni Bautista na mula sa pagiging residente ng Estados Unidos na re-establish lang ito ang kanyang domicile sa Pilipinas noong July 2006 nang mag-apply ito ng reacquisition ng Philippine citizenship. Dahil dito, lumalabas na 9 years and 10 months pa lamang naninirahan sa Pilipinas si Senator Poe pagsapit ng halalan sa susunod na taon. Ayon kay Bautista, bagamat sinabi ng senadora na sinimulan itong baguhin ang kanyang permanent home noong 2005, nagsumite lamang si Poe ng reacquisition ng Philippine citizenship noong 2006. Gayon din noong October 2010 lang nito na-execute o nagawa ang pagkakaroon ng Affidavit of Renunciation of Allegiance sa Amerika. Kaya't kinwestiyon ng poll chief kung bakit pinanatili ni Poe ang kanyang US citizenship sa kabila ng sinabing intensyon nito na permanenteng mamalagi sa Pilipinas. Hindi rin natural-born si Poe para kay Bautista dahil wala itong maipakitang direktang blood relation sa mga Pilipinong magulang. Ngunit para kay Bautista, hindi nag-commit ng material misrepresentation si Poe sa kanyang deklarasyon na siya ay natural-born Filipino dahil ang issue ng pagiging natural-born ng mga foundling ay hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema. Sa issue ng residency, ayon kay Bautista, maaaring naniniwala si Poe na matagal na siyang residente ng Pilipinas ngunit kulang sa mga kailangang dokumento upang patunayan ito. Matapos mailabas ang desisyon ng OnBank kahapon, may 5 araw ang kampo ni Poe upang makakuha ng remedyo sa Korte Suprema kung hindi ay matatanggal ito sa listahan ng mga kandidato. Marami namang remedies yan eh.
TRO, mandatory injunction, status quo ante order. Yeah, she is still in the list. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Simula naman sa Enero sa susunod na taon ay may bago ng maintenance provider ang MRT na tatagal ng 3 taon ang kontrata. At upay bigay sa atin ng detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon, sino tong maintenance provider na to? Ang nanalo sa bidding, Attorney Reg, ay isang Korean company pero may kasama silang ng mga Filipino company. Ang isa dyan ay yung tinatawag na joint venture o yung, kasi dalawang Korean and Filipino, yung Busan Transportation Corporation, yan yung Korean. Tapos yung sa Philippines ay yung Edison Development and Construction, Tramat Mercantile at Castan Corporation. Ang bagong maintenance provider ang bibili ng mga spare parts na kulang, na hindi nagawa ng dating maintenance provider para madagdagan itong mga tren na bibiyahe. God willing, next year yan, madadagdagan. Nasa kontrata rin ng bagong maintenance provider yung general overhauling sa lahat ng mga tren, pagpapalit ng signaling system at maging yung brake ng mga tren ay aayusin din nila. Tiwala si MRT General Manager Roman Buenafe na masusolusyonan na yung matagal ng problema ng MRT. Ito nga yung kakaunting tren na bumibiyahe tuwing peak hours. So tiwala siya na kapag nagtrabaho na itong maintenance provider na pinangungunahan nga ng Korean company ay madadagdagan itong mga tren. Ayon pa kay Buenafe, ang Busan Transportation Corporation ang siyang pinaka-lead, no? Hindi itong nasa mga kumpanya sa Pilipinas, kundi yung Korean. Katunayan, dito sa Pilipinas maninirahan itong 4 na Korean na expert para masubaybayan itong maintenance ng MRT. Pakinggan natin ang pahayag ng General Manager ng MRT na si Roman Buenafe. Magkakaroon ako ngayon ng tunay na expert at may track record at tunay na eksperyensya sa pagpapatakbo ng isang light rail system or metro rail system. Katunayan, pag nagsimula na sila ay humihingi ako sa kanila ng hindi bababa sa 4 na Koreano na expert sa rail and train system na mamamalagi rito at maging permis dito sa ating bansa. Aminado naman si Buenafe na hindi maging madali ito yung pagsasaayos, pero inaasahan na next year ay unti-unti na kada buwan magkakaroon ng progress at magkakaroon tayo sa unang quarter ng taon na meron tren na bago na tatakbo dyan sa mga release ng MRT. Pakinggan natin muli ang pahayag ng General Manager ng MRT. Hindi rin naman overnight to ang success nito, no? Nakapagsimula naman validate na at assess ng system ang grupong to, inaasahan ko na pagtungtong nila ng Enero ay nakapagsimula na sila mamili at umorder ng mga pyesa para sa MRT3. Samantala kahapon, Attorney Reg, dumating na sa wakas yung isa pang tren. Kaiba dun sa nauna, itong tren na dumating ay kumpleto na. Meron na ding mga motor na patatakbuhin na lang. At pag naayos na ng Bureau of Customs yung ilang mga papeles, ay dadali na to sa MRT depot dyan sa may ilalim ng Trinoma. At gaya nga na sinabi ni General Manager Buenafe, kabilang dyan yung gagawing pagtetesting sa traction motor. Ito yung pinakamakina ng tren, yung brake lahat, yung pinakabuong kabuuan ng buong tren ay talaga ayos. Pati yung mga hand straps, upuan, itetest talaga nila yan. So inaasahan na susunod na buwan, magkakaroon pa din ng 2 pang tren na darating. Early mga second week ng January darating pa ulit. So kada buwan, sunod-sunod na yung pagdadating ng mga tren na galing sa Dalian, China. Mon, ilan ang ine-expect natin ng mga tren na darating for next year? At least the first quarter of next year. Bali, ang darating ay 48 coaches. Okay. Bali, kada coach kasi 3. Kada train 3. So medyo marami yan, mga 12 na mga tren yung darating. At sana, yun nga, ang gusto nila sa unang quarter pa lang, mapaandar na nila itong mga bago dahil talagang kulang yung mga tren natin. So ngayon, mag-uumpisa tong bagong maintenance provider sa Enero. Yung mga bagong tren na to gagamitin na para habang ginagawa at kinukumpuni yung mga lumang mga bagon, ay ito ang gagamitin pang-augment doon sa mga minemaintain na mga bagon. Pero ang mangyayari talaga, Attorney Reg, gagamitin pa rin yung luma. Okay. Pandagdag talaga to. Tama ka sa sinabi mo. Pero hindi nila parang talagang i-maximize nila lahat. Kasi ang target nila,
kada peak hours ay makapaglabas sila ng 20. Kasi sa ngayon, Attorney Reg, minsan nasa 13 lang at nasa 14. Kulang na kulang talaga yung mga Huling katanungan, tinitingnan pa rin ba ng DOTC at saka ng administrasyon ng MRT kung babawasan nila yung operating time ng MRT para makumpuni ng maigi naman o mas mahabang oras na makumpuni itong mga bagon? Wala yun sa option nila, Attorney Reg. Ayaw nila nun kasi gusto nila talaga mapagsilbihan yung mga tao dahil sa lahat ng mga train natin, itong MRT yung pinakamaraming sumasakay talaga. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, ipinahayag ng Commission on Higher Education o CHED na tatagal hanggang sa 2018 ang hiring ng mga guro na magtuturo sa K-12 program ng pamahalaan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sasailalim sa pagsasanay ang mga magtuturo sa K-12, lalo na ang mga guro sa senior high school. Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, mahigit sa 60,000 guro ang planong i-hire ng DepEd hanggang sa 2018 para sa programa. Sinabi ni Attorney Julito Vitriolo ng CHED sa programang Good Morning Kuya, naglaan ang pamahalaan ng Transition Fund na nagkakahalaga ng 8 bilyong piso kada taon, kasama na ang gagastusin para sa training ng mga guro. On the part of CHED, nandyan yung assistance. For those who will be retained, dahil kahit kokonti yung kanilang tuturuan dahil wala nga first year and second year, magkakaroon sila ng makabuluhang, nagagawin. No? Yun nga, yung upgrading na nabanggit natin, yung research, yung immersion sa industry, and additional training. Sinabi din ni Vitriolo na malaki ang maitutulong ng K-12 upang tumaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa at kilalanin sa international education. Ayon sa ahensya, maraming employer na maliit ang tingin sa mga OFW kapag nakitang kulang sa tinatawag na basic education. Tinitignan nila minsan yung kadalasan yung kanilang background. Pag nakitang kulang sa basic education, nada-downgrade sila. Sa Hunyo 2016, magkakaroon ng grade 11 sa mga eskwelahan na bahagi ng senior high school level. Ayon sa DepEd, sa ngayon ay halos 10,000 paaralan sa buong bansa ang nakahanda na para sa senior high school. Nahahati sa 4 na kategorya ang senior high school program na maaaring pagpilian ng mga estudyanteng papasok sa grade 11. Ito ay ang academic, technical, vocational livelihood, sports and arts and design. Bukod sa early registration, tuloy-tuloy rin ang konstruksyon ng mahigit sa 22,000 karagdagang classrooms para sa K-12. Sa pag-aaral ng DepEd, tinatayang aabot sa halos 1.6 milyon na mga estudyante ang mag-e-enroll sa grade 11 sa susunod na taon. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Muling nagbabala ang Philippine Overseas Employment Agency o POEA sa publiko na huwag basta-basta tatanggapin ang mga nagkalat na overseas job offers sa internet. Ito ang balita ni Grace Casin. Ginagamit na rin ngayon ng mga illegal recruiter ang internet upang makapambiktima ng mga nagdanais na magtrabaho sa abroad. Kaya naman babala ng POEA sa ating mga kababayan na huwag basta-basta tatanggapin ang umano'y malaking sweldo na alok ng mga ito. Ayon kay POEA Deputy Administrator Ami Reyes, kapansin-pansing ding nagmamadali ang mga recruiter at puro matatamis na salita ang ginagamit upang maakit ang binibiktima. Kalimitang inaalok nito sa prospective victim ay walang placement fee, walang kailangang PRC license, walang exam at iba pa. Huwag po basta-basta tatanggap ng kahit anong offer, lalo na po sa mga internet. Kailangan siguraduhin po nila na totoo ang job order, totoo ang sweldo na sinasabi. Huwag din anyang maniniwala sa mga job offer o recruiter na sumusulat gamit ang email. Kadalasan itong inaalok ang mga Filipino nurse na magtrabaho sa malalaking ospital sa Canada, United Kingdom, United States of America at Singapore. Hinihingan din ito ang mga biktima ng 3,750 pesos na registration fee para umano sa isang seminar. Nakakagulat yung mga announcement via internet, no? Minsan ilang libong dolyar, madali. Tapos sasabihin nila, wag na kayong dumaan sa POEA, sa gabal yung POEA sa buhay ninyo. Pero actually, sa totoo lang po, ito ay pinipilit nilang padaliin. At the end of the day, either the worker did not leave at all, pero nakuhanan siya ng malaking pera, or nakaalis man siya, pero grabe naman ang binayad din niya.
Paalala ng POEA sa ating mga kababayan na nais mangibang bansa na makipag-ugnayan sa kanila upang hindi mabiktima ng mga illegal recruiter. Ayon sa POEA, nahihirapan silang bigyan ng tulong ang mga OFW na illegal na lumabas ng bansa. Kung ang isang nagre-recruit ay walang lisensya, legitimate na lisensya sa atin po, wala silang karapatan na sila ay makapagpadala ng kahit sino to any destination country. Sa ngayon, mayroong 10 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. 5 sospek ang naaresto ng PNP Anti-Kidnapping Group sa pag-rescue sa dinukot na Chinese sa Sorsogon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Na-rescue na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang Chinese kidnap victim na si Giovanni Rosano Tan noong December 22 sa Matnog, Sorsogon. Ayon kay PNP AKG Director Police Senior Superintendent Roberto Fajardo, naaresto rin nila ang 5 suspect kung saan 2 sa mga ito ang ex-convict na nakilalang sina Marlon Atizo at Dracilu Falcon. Ongoing investigation, we are trying to determine kung may iba pang grupo na sa labas. Na-recover sa mga suspect ang isang Mitsubishi Adventure, iba't ibang uri ng baril, bala at magazine, mga cellular phone, two-way radio at mga plate number ng sasakyan na ginagamit sa kanilang operasyon. Kinidnap si Tan sa Tarlac noong December 10 kung saan pinatay pa ng mga kidnapper ang security aide nito. Itinago ang biktima sa Mindanao at saka dinala sa Sorsogon kung saan na-rescue ng mga otoridad sa tulong ng CCTV kaya na-trace ang dinaanan ng mga suspect. Kaya naman panawagan ng AKG sa mga mambabatas, amyendahan at palakasin ang batas para sa kidnap for ransom cases. So sa mga ating mga mambabatas, come up with a strong and political will solution to the kidnap for ransom cases para mas matibay ang ating panlaban against ito sa mga kriminal. Ipinagmalaki rin ng AKG ang patuloy na pagbaba ng kaso ng kidnapping sa bansa. Mula sa 52 kaso noong 2013 ay bumaba ito sa 50 noong 2014 at nasa 37 na lamang ito ngayong 2015. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Samantala, binigyan ng huling pagkakataon ng Department of Justice o DOJ ang mga respondent sa Mama Sapano case hanggang sa January 14 ng susunod na taon. Ito'y upang maghain ng kanilang counter affidavit sa mga reklamo kaugnay ng madugong insidente sa Mama Sapano. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. 2 beses nang hindi sumipot sa preliminary investigation ng DOJ ang karamihan sa mga respondents sa mga kaso kaugnay ng madugong insidente sa Mama Sapano. Sa mahigit 100 sinampahan ng kaso, 6 lamang ang tumugon sa sabpina ng DOJ. 3 sa kanila ang nagsumite na ng kanilang kontra sa laysay. Kaya't huling pagkakataon na ang ibinigay ng DOJ panel sa mga respondent upang maghain ng counter affidavit hanggang sa January 14 ng susunod na taon. Any lawyers who will represent these respondents should file the necessary pleading for us to reopen again the preliminary investigation or admit the counter affidavits if they will file counter affidavits. Itinanggi naman ng 3 respondents sa kanilang counter affidavit na may partisipasyon sila sa insidente. Wala rin umano silang kaugnayan sa MILF at BIFF. Ayon sa kanilang abogado, imposible rin na makilalang isa-isa ng sinasabing testigo ang mga nakasagupa ng SAF. Lalo na nga at madilim-dilim pa sa lugar dahil alas 5 lamang ng umaga nang mangyari ang madugong engkwentro. Dagdag pa ng abogado, nakikisimpatya sila sa pamilya ng mga biktima at hangad din nilang mapanagot sa krimen ang mga tunay na salarin. Nahaharap sa mga kasong direct assault with murder at theft ang mga respondent dahil sa pagpatay sa 35 tauhan ng SAF at pagnanakaw sa kanilang personal na gamit. Kasama ang mga napatay na SAF sa operasyon sa Mama Sapano noong Enero upang hulihin ang teroristang si Marwan. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide.
2,222 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslam. Susunod sa Ito ang Balita. Mga pulis sa probinsya ng Cebu, pinarangalan ng lokal na pamahalaan. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kamusta ba ang temperatura natin sa maghapon? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Medyo malamig yung ating umaga kanina, 6:30 a.m. Nasa 21.6 degrees Celsius yung ating minimum temperature. At ina-expect ng Pag-asa sa mga susunod na araw, lalo pang lalamig ang ating temperatura. At maaaring sa Baguio guys, nasa as low as 14 degrees Celsius yung na-expect natin bukas, Atty. Reggie. Sige rin, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po ang tinatawag natin na amihan na nakaka-apekto pa rin sa may extreme northern Luzon. Yung hangin ang gagaling dito sa may silangan o easterlies ay nakaka-apekto sa may eastern section ng Visayas. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Batanes, Calayan, Babuyan Group of Islands ay makakaranas po ng isolated light rain. Samantalang sa Metro Manila at mas malaking bahagi ng Luzon ay good weather po tayo, pero expect din po natin maaari magkaroon ng biglang mga pagulan o yung thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City bukas hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong may talang temperatura, Tuigaraw 30, Baguio 14 to 24 at sa may area po ng Puerto Princesa, Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Sa may area po ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City at Metro Cebu hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura, pero dito po sa may area ng Tacloban hanggang 30 degrees Celsius. Mindanao po ay makakaranas din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na pabori at magkakaroon din po dyan ng isolated thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong maitala ang temperatura ang 30 degrees Celsius. Metro Davao and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 6:18 a.m. Ang ating pong sunset, 5:34 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Dalawang Palestinian at Israeli ang nasawi sa nangyaring stabbing incident sa Jerusalem. Samantala, sinampahan na ng murder ang babaeng suspect na sinagasa ang kanyang kotse sa mga tao sa Las Vegas Strip na ikinasawi ng isa at ikinasugat naman ng mahigit 30. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Amerika, humarap na sa korte ang babaeng taga-Oregon na sumagasa sa ilang tao sa Las Vegas Strip habang isinasagawa ang Miss Universe 2015 competition. Isa ang nasawi at mahigit sa 30 ang nasugatan sa nasabing insidente. Sinampahan ng kasong murder ang suspect na kinilalang sila Keisha Holloway, 24 na taong gulang. Bukod sa murder, nahaharap rin sa kasong child abuse ang suspect dahil sa pag-iwan nito sa kanyang anak sa loob ng kotse. 3 biktima ang nananatiling nasa kritikal na kondisyon habang 2 naman ang nasa seryosong kondisyon. Samantala, nasunog ang isang warehouse sa northern Chicago noong Lunes. Makikita sa video ang pagsisikap ng mga firefighters na makontrol ang apoy at usok. Wala namang nasugatan sa sunog at nagdulot lamang ito ng maliit na pinsala sa mga ari-arian. Ayon sa Chicago Tribune, posibleng abutin pa ng ilang linggo ang mga investigador upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Sa Jerusalem, 2 Palestinian ang napatay ng Israeli Security Forces matapos umanong manaksak ang mga ito sa isang walkway araw ng Miyerkules sa Jerusalem. Ayon sa mga pulis, isang Israeli rin ang nasawi habang 2 naman ang sugatan sa sinasabing terrorist attack.
Nangyari ang insidente sa Jaffa Gate, isa sa mga main entrances patungo sa Walled Old City ng Jerusalem. Sa video na kuha ng Reuters matapos ang pananaksak, makikita ang ilang tao na sinisipa at hinahampas ng tubo ang dalawang suspect. Nagsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine matapos ang nangyaring arson attack sa West Bank noong summer na ikinasawi ng isang Palestinian couple at ng kanilang 18 buwang sanggol. Ayon sa mga Palestinian, kagagawa ng Jewish extremist ang pangyayari. At sa Mexico, 7 ang nasugatan sa sunog malapit sa isang gas pipeline sa Cartena, Tabasco sa Mexico noong Martes. Ayon sa Pemex, ang kumpanyang may-ari ng pipeline, nagsimula ang apoy sa lugar na pinaglalagyan ng umano'y mga nakaw na gas. Ayon kay Cardenas Municipality Civil Protection Director Miguel Angel Jimenez, under control na ang apoy at mabuti na lamang at hindi umabot sa gas pipeline. Naniniwala ang Pemex na ilan sa mga manggagawa nito, dating manggagawa, drug cartels at ilang businessmen ang nasa likod ng pagnanakaw ng gas. Noong 2013, aabot sa 37 ang nasawi sa pagsabog sa headquarters ng Pemex sa Mexico City. 26 naman ang namatay noong 2012 sa sunog sa natural gas facility ng oil company sa northern Mexico. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Binigyang pagkilala ng pamahalaan ng Cebu at ng Cebu Provincial Anti-Drug Commission ang ilang police personnel at police stations dahil sa naitulong naman ito sa kampanya kontra iligal na droga. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Mahigit 1,000 anti-drug operations ang naisagawa ng Cebu Provincial Police Office ngayong taon. Malaki ang naging bahagi ng mga pulis mula sa iba't ibang istasyon sa lalawigan upang matagumpay na maisagawa ang bawat operasyon. Kaya sa pagtatapos ng taong 2015, binigyang pagkilala ng pamahalaan ng Cebu ang mga pulis sa kanilang ipinakitang tapang at katapatan. Nalipay kami, the provincial government is glad you're all very active sa atong program against drugs. Ilan sa mga police stations na kinilala at binigyan ng parangal ay ang Sambuan Police Station, Danao City Police Station at Provincial Intelligence Branch. Tumanggap naman ang bawat police personnel ng tig 5,000 piso. Nagpapasalamat naman si Governor Davide sa pagtutok at pagsuporta ng pulisya sa kampanya kontra iligal na droga. And I thank you for your coordination, for your efforts, for your dedication. The provincial government will continue to support your operations. Umaasa naman si Provincial Intelligence Branch Head Police Superintendent Rodolfo Albotra na sa pamamagitan ng tinanggap na parangal ay mas pag-iibayuhin pa ng mga kawani ng pulisya ang kanilang trabaho upang lalong makapaglingkod sa publiko. This is a moral booster sa ato ang mga operative to do more effort. Kung unsay ilang gi-execute nila sa una, siguro we will double this one since nga ang atong provincial government is very supportive in our every operations. Tiniyak naman ng pulisya na ipagpapatuloy nito ang pagsisikap upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Via. Salamat, Atty. Reg. Nagsama-sama ang mga NBA stars sa isang television campaign upang labanan ang lumalalang gun violence sa Amerika. Feature ng campaign sina Golden State Warriors Stephen Curry, New York Knicks Carmelo Anthony, Los Angeles Clippers Chris Paul at Joakim Noah ng Chicago Bulls. Dito ay binahagi ng mga basketball star ang kanilang mga personal na karanasan sa karahasan sa kanilang komunidad. Maliban sa mga basketball stars na i-feature rin ang 35 survivors ng gun violence sa iba't ibang estado ng Amerika. Sa mga nagnanais mapanood ang campaign na ito, maaari po ninyong bisitahin ang website na everytown.wecanendgunviolence.org. Bahagyan na lamang at matatamaan na si 4-time World Cup champion Marcel Hirscher nang bumagsak na drone habang nakikipagkarera sa World Cup slalom event sa Madonna di Campiglio sa Italy. May kita sa malarawan na kuha ng telebisyon na nasa kalagitnaan ng second run ang Austrian sa World Cup slalom race
nang mag-crash ang drone malapit sa kanya at nawasak ng tumama sa lupa. Silver medalist si Hirscher sa slalom event sa Sochi Olympics noong 2014. Tinapos ni Hirscher ang kompetisyon na pangalawa kay Henrik Kristoffersson ng Norway upang mabawi ang overall World Cup lead kay Axel Lantz Vindal. Nanatili ang Men's World Cup sa Italy at may nalalabi pang 2 downhill races sa Santa Catarina. Samantala, ginaganap ang women's event sa Linz, Austria. At yan ang mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At para sa ating mga kapatid na Katoliko, Merry Christmas po. Happy Holidays. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.